Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. Kapag mayroon kang gustong-gustong mangyari sa trabaho o negosyo mo, kaya lang ay hindi ito naaaprubahan ng dapat na magbigay ng go signal, ano ang gagawin mo? Tiyak na makararamdam ka ng disappointment, baka nga mainis o medyo magalit ka pa dahil hindi makita ng boss o kliyente mo ang value o potential ng iyong proposal. So what should you do when your idea is rejected? Paano nga ba makamove on buhat sa mga disappointing na kaganapan sa opisina? Subukan nating sagutin yan dito sa Pro Tips. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Hindi sa lahat ng oras ay sasang-ayon ang iba sa gusto mong gawin o mangyari. Lahat tayo ay makararanas ng rejection sa iba't ibang panahon at okasyon. Pero tandaan mo ito, rejection can be a blessing in disguise. Masakit sa simula pero sa bandang huli ay makikita mong pwede itong magkaroon ng magandang bunga. 3 bagay ang gusto kong tandaan mo tungkol sa rejection. Una, rejection is an opportunity to refine your proposal. Parang sa pagsusulat ng libro. Hindi naman sa unang pagpasa ng draft sa publisher ay maaaprubahan agad ito. Ilang beses itong daraan sa mapanuring mata ng editor, iparerebisa ng paulit-ulit hanggang sa makuha na ang pinakamagandang pagpapahayag ng mga ideya at kwento sa iyong libro. Hindi madali ang proseso, pero nagiging mas maganda at pino ang final product. If you are not willing to be rejected and corrected, then you are not prepared to succeed. Pangalawa, rejection can lead to a better redirection. Maraming mahuhusay at kilalang tao ngayon ang makailang beses na nakaranas din ng rejection. Si Soichiro Honda, ang founder ng Honda Motors, ay nireject ng Toyota Motors nang siya ay mag-apply sa kanila. Dahil dito, nagsimula siyang gumawa ng scooter na tinangkilik naman ang kanyang mga kapitbahay. Ang naranasang rejection ay naging daan para si Honda ay mai-redirect sa mas magandang oportunidad at negosyo. Hindi pala siya pang-empleyo kundi magiging founder ng malaking negosyo na kinalaunan ay naging competitor pa ng kumpanya na nag-reject sa kanya. Rejection can be God's way of redirecting you to something bigger and better. Pangatlo, rejection is motivation to press on. Ang sabi nga ni Sylvester Stallone, I take rejection as someone blowing a bugle in my ear to wake me up and get going rather than retreat. Kapag ikaw ay hindi natanggap sa trabahong iyong pinag-a-applyan, huwag agad susuko. Sumubok pa sa iba. Alam mo bang noong unang nag-tryout sa basketball team ng kanilang eskwelahan, si Michael Jordan, ay na-reject siya. Pero hindi siya nag-give up, naging sikat na manlalaro at isang icon o legend pagdating sa sports na basketball. Mas lalo siyang nag-ensayo at nagpursige. Huwag mong hayaang takot ang maging epekto sa iyo ng rejection. Dapat ay maging motivation ito para ikaw ay magpatuloy at magsumikap. Kahit ang Panginoong Jesus ay nakaranas ng rejection. Ang sabi sa Isaiah 53 verse 3, He was despised and rejected by mankind. Pero sa kabila ng di pagtanggap sa kanya ng tao, nagpatuloy si Jesus. Nagampanan ang kanyang misyon. He pressed on and obeyed God's will. Rejection can be a beautiful blessing wrapped in a unique package. Hindi man nangyayari ang gusto mo sa iyong trabaho o negosyo ngayon, kung tama ang ating attitude, makaaasa ka na the best is yet to come. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today. Mga kababayan, ang kodigo.
Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Good morning, Zamboanga Peninsula. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal di atun maganana, di atun tata, si kuya, ate, bunso, lolo, lola? Kumusta mong tanan? Ano po ang ginagawa nyo ngayong araw ng Lunes? Yes, today is Monday, November 17, 2025 at kayo po ay nakikinig sa programang Oras na Zamba Sulta. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buenos dias, good morning, no? Marayaw, malingkat adlaw, mahinaatahap, subo. Ayan, sa ating mga kabarangay dyan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, no? Salamat pagi. At syempre, mapita dyan din sa ating mga kapatid, kaibigan sa Palimbang, Sultan Kudarat, sa UP Maguindanao, sa Cotabato City. At syempre, good morning sa aking partner, no? Sar, buenas. Ayan, good morning. Ang baka. Kumusta Bin? Ay, oo, maayos naman, no? Ang kwan natin, no? Ang dami nating mga Ganap? Oo, ganap. Ang ating mga appointment. No? Welcome back pala kay Kuya Meng. Ay, welcome back, Kuya Meng. May good sinasabi siya sa akin morning. kanina eh. Oo. Kamusta? Ketal el Tagaytay? Oo. Naman to mang-contact kumigo, Kuy. Tala siyempre El-Star. Na ito mang-booking kumigo, El Kwan, no? Na ito mang-booking para sa kakuntiguan na airport. Oo. Ayan. Welcome back, Kuya. At no, medyo busy tayo. Oo. No? Ano Tiyawat pa sinesenyas niya dyan? 200 pesos kel para alyan na para alyan na lumayang. Gusto mo na mag-abal-abal? Oo, pwede din, extra. Pero alam mo ba, Sar, no, meron ako experience, no? Siguro mga 7 years ago, 7, 8 or 8, basta bago pa yan yung itong mall na dito sa Camins. Camins. So parang nagkaroon ng opportunity, no, aton mga driver akin na syudad, no? So parang pwede sa kapasahero, wala pa yung mga Grab, mga Maxim, no? So tiyan kita local, original. So one time, karo man, mahal man yung kanilang charge. So siguro yung dalawang magkapatid, tapos yung si Lolo. So sayo Noy, kwanto to takubra para kwan? Akala niya kasama para napasunang ka. Yung somewhere dito sa may Y. Ablayo, kwanto sila takubra? Lo. Ablayo 80. Nablayo, kwanto to kaya? Ablayo 50. Nablayo, tara, para tapos kasi di ba papunta ka din doon? No, hindi, wala lang, tumatambay lang ako, may sinusundo kasi ako. Pero di ba dati diyan ka nakatira? Diyan ako nakatira sa Santa Maria pa kami. So, hinatid ko, no? 2 times. So parang naka 110 na ako. Pero dali kumigo parang 70 ata. Bueno to, abla sila 80 sila takubra. So dali kunti ko 70 since 50 lang to yan. Oo, sabi ko, okay, kay espera dito nana. Uy, parang nagkaroon ako ng instant ng nanay. Parang ang minimin niya si Lola daw naghihintay sa kanya. So anyway, pagbalik ko, alam mo, parang kinorner nila ako lahat. Sir, abal-abal. Doy, nagabiyahe ka? Nay, di ba, tatlong pasahero ka na pinipick up mo. Pumila ka. Hindi tangkuan ko, hindi biyahe.
sinusundo ko lang yung mga taong nagpapasundo. Oh, yun ang experience ko sa pagbibiyahe. Pero masaya naman, no. Pero alam mo, ang advantage lang talaga doon is respetuhan ba. Kumbaga tayo lang yung tagasalo ng mga Yung mga na hindi hindi tumatanggap. na hindi kaya. Oo, ayun. Anyways, ano man, ayan. bakit mo kinakamusta? Bakit mo Wala lang. kinakamusta? Okay lang. Mm. Ayan. So, good morning po. Hindi mo ko invite ng kwano kahapon. Ano meron na? May ganap kayo kahapon, nakita ko sa Sa church. oo. Oo nga eh. And ano yun? Ano to? Para lang, exclusive lang daw. Sana all Oo, 47 sana ha. Oo. Medyo matanda na rin. Malapit na hindi pa, malayo pa pala mag-senior. Malapit na. Ayan. ayan. Belated happy church anniversary sa Fellowship Baptist Church. Oo, at good morning pala sa mga young ones, no, sa ating mga broadcasters, sa mga estudyante, sir, no, kasi last week naging judge tayo sa yes. sa district diyan sa With Ma'am Dam, Tetuan. diba? Oo, yun ang galing ng mga broadcaster, no. Oo. Nakakaba. Oo, baka pwede. Ay, pati kay Sir, no, kay Sir Jimuel. Good morning. Good morning po sa inyo. At syempre yung mga future natin na mga media personnel, di ba? Yung i-inform, magbibigay ng mga balita sa ating public sa future. So God bless you po. At syempre, no, countdown natin, Bin, ilang araw na nga lang ba bago ang Pasko? Meron na lang po tayong 37 days. 1 month na lang, more than 1 month na lang. Wala na, nahuman na ang 2026, 2025. Ganon lang. So, sige po, handa natin. Let us be happy. At ang weather forecast naman, local po medyo makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. At pagkulog, pagkidlat, dito po yan sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil sa ITCZ o itong Intertropical Convergence Zone. So magkakaroon po possible ng mga biglaang pagbaha o kaya pagguho ng lupa. At dahil nga dyan, mag-ingat po tayong lahat. Oras natin, alas 7:12, batiin natin yung mga nagbe-birthday. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday! Ayan, November 17, happy birthday kay Bea Nadine. Ayan, happy birthday, Bea. Ketal to, nasa Manila to ngayon si Bea. Happy birthday. Yun, siya lang ang nagbe-birthday sa akin ngayon sa Facebook. Reminder. Ikaw. Ayan, no, ako sa happy birthday kay George Louie. Oo, na-remember mo yung natumba tayo sa may pasunangka. Oo, yung may nakakilala sa akin. Oo, may nakakilala sa akin doon. Siya yan? Oo, ako sa Taseki. Aksidente. Ayun, siya yun. Birthday niya ngayon, no. Happy birthday kay George Louie. At hello, happy birthday din kay Mama Noemi, no, Noemi Fiesta Bael, no. So asawa to ng aking best friend. Ayan. Belated happy birthday pala kay Ate Mau Gallardo. Yan, taga Ateneo teacher. Hi Ate Mau, happy birthday. Salita at tanong ngayon. Para sa ating salita ngayong umaga, Bin, ayan, kailangan nating pag-usapan to kasi sa nangyayari doon sa Luzon at sa mga balita, 'di ba, na ating nalalaman ilang araw na ang nakalipas, kailangan nating pag-usapan ang word na anger. Sa Pilipino, galit. Na Chavacano, ravyo. Sa Bisaya, kasuko. Sa Ilonggo, kaakig. Ayan, sa Tausug, dual. Ayan, tanong natin, hanggang kailan tumatagal ang inyong galit? Kuya Meng. Kuya Meng, basta kuwando tatada de aton rabyo ali. Alcanza un mes? Depende. Depende, ha. Mga natural, natural ng mga sagot. Yan, ikaw, Bin, Reaction. hanggang kailan tumatagal ang galit mo? Hanggang sa maalala mo lang. Hindi, I mean, 'di ba? Pag naalala mo. Kala ko hanggang sa makita mo ako. Oo.
Oo, pwede din. Oh, hanggang Hindi, kailan? oo. Hindi, ayun, hanggang kusa na lang siya mawala. Oo. Kumbaga hindi magagalit ka, magre-react ka sir, no? Pero hindi mo siya i-entertain, hindi mo siya aalagaan ba, kumbaga. Alam mo 'yun. So, Dili i-baby. oo, kasi not yun nga, natural nga talaga na magkaroon tayo, 'di ba? Meron nga tayo niyan eh, may ganyang emotion tayo. At siguro sa mga nakikinig, no, talagang sabihin natin na hindi ka man magagalitin, pero 'di ba, marunong ka lang talaga magdala. Eh, may iba kasi no, parang hindi man siya nagagalit. Si Kuya Pons, mirayo kun Kuya Pons pakilala Tarabya tarabya, ba di si ba? Kuya Fons? Nasubi gani, di ba? Kadagal 200 over 200. Hindi. Oo. Dahil hindi siya nagagalit, ang BP niya ang nagtaas. Oo, Yun ang nag-react. ayun. Ikaw. Okay na. Okay yan. Ako yung pag sa tao, ang struggle ko, Bin, halimbawa, galit ako ngayon. Nakakalimutan ko yan. Oh, hindi, yun na nga. No, Nakakalimutan yun na nga. ko. Kasi hindi mo Tapos siya parang hinahanap ko na saan na ba yung galit ko. hanggang sa maalala mo na lang isang araw after a decade, no? Ganun. Ay, galit ba ako dun? Oo, parang, di ba? Yun. Pero yung mga issue ngayon, kasi lagi natin nakikita. Ayan. Sige. Medyo, Ano to? Kasama pa ba ako dito sa... oo. Okay. Sige. Ayan, pero basahin ko muna yung verse, Ephesians chapter 4 verse 26. Sabi po dito, do not let the sun go down while you are still angry. Sa Magandang Balita Biblia version, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. So itong verse na ito, nagpapaalala sa atin na actually yung anger ay hindi kasalanan unless hindi mo na makontrol ang galit mo at nagkaroon ka na ng kasalanan. Igual ba na temptation, Bin? Siya na kung tigo temptation, actually, yung temptation itself, di pa na siya sala. Pero pag mag-indulge ka sa temptation, nahulog ka, nagpatempod ka, ayan, yung fruit nun, yun yung kasalanan. Ganon din sa anger. So, as we remember, di ba, si Jesus nga nung time sa isang church, di ba, nakita niya na ginawang palengke na. Yung labas ng simbahan, reality ngayon no, nangyayari yan. Paglabas mo ng church, yan yung mga bentanang gulay, mga kakanin, di ba? So, nung nakita ng Panginoon, nagalit siya. Pero controlled anger yun. Oo, controlled pa yun, di ba? Tinaob niya lahat ng mga mesa, pero yun yung holy anger na sinasabi natin. Yung anger, a kind of anger, nga dili ta makaingon, nga nakasala siya. Ganon din sa atin. Ang sabi nga, 'di ba, sabi mo nga kanina, yung anger, natural na emotion natin 'yan. Dahil may mga circumstances talaga na nakakagalit. Pero yung tanong, ano yung nagawa mo nung nagalit ka? At hanggang kailan yun tumagal sa puso mo? Ayun. Yung sabi nga dito, normal. Alam mo, may isang experience ako no na hindi ko talaga makakalimutan siya na may nagalit sa akin, no? Nagalit talaga siya sa akin. At yung, alam mo parang hindi ka komportable, no? At hindi makukompleto yung araw hanggat hindi mo, yun nga, parang magantihan, ganun. Oo, hindi kompleto yung araw hangga't hindi ka hindi naman makapagpaliwanag, pero para magkaroon ng liwanag. No, iba kasi yung paliwanag pati yung 'di ba, magkaroon ng clarity. Gusto mo lang i-explain na ganito 'yun. At alam mo kasi isa na-realize ko sir, no, yung pag gusto mong ma-settle, gusto mong magkaroon ng clarity yung sitwasyon is wala ka nang kailangang i-explain. Kailangan mo lang talaga hindi naman i-admit, no? Kasi parang hindi naman siya out of pride na parang hindi ako nagkamali, no? Pero gusto ko ma-settle tayo. Minsan pag ganun yung hindi atake, pag ganun yung approach mo, minsan hindi talaga nagkakaroon ng settlement. Kasi kung yung bang sige, ano po yung mali? 'Di ba? Ano po yung kumbaga ikaw no? Ano ba yung naging mali sa sitwasyon? Ano ba yung ikinagalit mo? So ngayon siyempre ilabas mo lang. Okay. So sorry. Kung nagalit ka man doon, no? Kasi hindi ko sinasadya. So ang gusto ko talaga is mas settle tayo. So at least ngayon naintindihan ko na saan ka nagagalit,
no? Pag kinukuha ko yung ulam mo, nagagalit ka. Di ba? I mean, di ba at least alam mo na. So the next time, hindi mo na papakialaman yung ulam ng tao, hindi mo nagagalawin yung gamit ng tao, or pag nagtatrabaho ako, huwag ka kasi maingay mag-music. Di ba yung sa family, dapat maintindihan natin ano yung hindi parang, hoy, di ba? Lagi ka na lang galit. Kaya nga sa lagi siyang galit kasi hindi mo na mi-meet yung ano ba yung ano yung nagtitrigger. Ano yung nagkokos sa kanya? Saan siya nanggagaling? Oo. So alam mo nung in-explain ko yung gusto ko malaman saan ka nagagaling. Oo. So saan ano yung pinanggagalingan, no? And then nung nagingi ako ng sorry, alam mo hindi niya ako pinatawad siya. Hindi niya ako pinatawad. No, pinagsarahan niya ako ng pintuan. And then wala, evolve lang yung tamin niyo. Okay, pero at alam mo yung na-realize ko doon na nung nangyari yon na nagkaroon ako ng kapayapaan, 'di ba? Yun yung part doon sa yung Kenya pwede man offend na tinanong mo siya kung saan siya nanggagaling. Doon naman sa taong nagalit, hanggang kailan mo kukupkupin yung galit mo? 'Di ba? Halimbawa, ngayong araw na ito, Cheni Kuntiguya pwede man trigger hasta kwando to rabya. Kasi kung papatagalin mo yung galit mo, actually, ang bigat niya sa heart. Wala kang peace. Especially pag mag-asawa, no? Oo. Alam mo, yan din ang hindi ko makalimutan na advice ni Ninong Ray natin. Ninong Murray. Oo. 'Di ba? Sabi pa niya, especially pag mag-asawa, no, hindi kayo matutulog na galit. Oo, magkagalit. 'Di ba? Magkagalit, no? At yung isa naman may nag-remind din sa akin, especially sabi niya, pag may partner ka na, huwag mong hahayaang maging magkaaway kayo. 'Di ba? Partner nga kayo, 'di ba? So araw-araw mo 'yan at nare-remind ako kay SM, sabi nga, no, araw-araw mo pagmulat ng mata, paggising sa umaga, kanta yan, no? Hindi siya continuation sa kanta. Pero paggising mo tapos makikita mo yung tao, no? Tapos yung partner mo pa, tapos galit ka pa. Every day. 'Di ba? Araw-araw 'yun. No? Imagine mo, ano kaya magiging kwan mo? Anong magiging kalalabasan? Tingnan ko yung tsura mo. Tingnan ko. Sige na. When we allow anger to yung mag-overnight sa ating puso, 'di ba? Nag-o-open yan ng door for negative consequences at nagbibigay yan ng foothold sa kaaway ng Panginoon para makontrol ka niya. Kaya ako lumaki rin talaga ako, Bina. Itong mama ko, kada mag-aaway kami ng kapatid ko, sasabihin niya na, ihumbaya ang Ginoo, do not let the sun go down that you are still angry. Kaya feeling ko din talaga, bakit pagising ko sa umaga, nakalimutan ko na nagalit ako kasi na-train ako ni mama sa word na ito. Kaya maganda po talaga yung parents natin din, yung mama natin, si papa, di ba? Siya yung mga nagtuturo sa atin ng mga ganitong bagay. Kasi paglaki natin, hindi na natin ma-explain, porque baya pwede din yung rabyo kasi pala na-train ang ating puso sa word of God. Naging natural na siya, no? Naging part na siya ng nature mo. Na kaya mabigat ang role ng ating mga magulang, paano natin ma-equip ang attitude, ang behavior ng ating mga anak. So, kailangan po natin matutong stop ang ating anger at magagawa lang po natin yan sa pamamagitan ng pag-surrender at paghingi ng tulong sa Panginoon. Lord, tanggalin niyo po ang galit ko sa aking puso. Kita ko neste. Especially lastly sir, no, sabi nga no 30 plus days na lang. Ayan, magbabagong taon na naman, no. Bagong kalendaryo na naman tayo, kabarangay. Pero yung sitwasyon, yung issue natin, yun pa rin ba? No, alam mo yun na ano ba? Yung ngayong simpleng tanong, ano ba ang naging benepisyo ng pagtatago mo no nung galit na yun hanggang ngayon sa taong yun? Ano naging benepisyo? Totoo. Oo, naging okay ka ba? Oo, naging okay ka ba? Naging masaya ka ba? Nasabihan ka ba ng tao na, uy, bumabata ka? Oo, alam mo, pag ganyan din may lagi kang kagalit, hindi mo nakikita, ikaw na ang lagi nagastok sa kanya. Tapos pag may ma-post lang siya, kala mo ikaw agad pinapatamaan. Tama. Kasi may issue ka na sa kanya Kasi inaalam mo kung galit, 'di ba? Parang kasi ang sayo, ang ina-expect mo is alam mo yun, parang nagkakaroon ka ng showdown ba? Pero yun nga sir, no, sabi nga dito, control anger before it controls you.
Totoo. Oo, no? Tayo dapat yung nagko-control sa, 'di ba, sa emotion natin. We allow the Holy Spirit to control us para makontrol din yung anger. Kay kung tayo lang tao, Bin, alami, masuko. Labi na, kung makabalus jud ka, kalami ana sa feeling. Natural yan, flesh, yan, desire ng flesh. Pero di ba hindi yan yung makakapagbigay ng glory sa Panginoon. At saka lastly, may naalala lang ako sa kanta na hanggang ngayon paborito kong linya, sir. No? Sabi pa nga, if pag lagi ka daw galit, you are saying a prayer to the devil. Nako. 'Di ba? Kasi ang prayer sa Panginoon is nandun yung gratefulness, nandun yung forgiveness. No, pero pag sabi mo, 'di ba, imagine mo sana si Robin ay maging maputi pa, 'di ba? So you are saying a prayer. Wala ko si Robin maging kabayo na. Oo. ang baka. Oo. At sa Tintin. So wag po tayo mag-open ng door for the enemy. Lagi natin i-guard ang ating heart. At ang ating challenge sa ating mga tagapakinig ngayon, bago po matapos ang araw na ito, let us examine yung heart po natin. At tingnan natin kung meron ba tayong anger or resentment sa isang tao. Let us pray for that at syempre magkaroon tayo ng conscious decision na mag-release ng forgiveness. Yan talaga yung key. Mahirap, mabigat, pero wala jud lain tambal sa imuhang kasing-kasing kung dili ang magpasaylo. Yan lang po talaga. Forgive others as Christ has forgiven you. At yakapin po natin yung peace ng Panginoon every sunset. O, di ba? Kasi do not let the sun go down that you are angry. Kaya pang ating tanong, hanggang kailan tumatagal? O siguro gawin natin hanggang kailan nyo ipapatagal ang galit ninyo dyan sa inyong mga puso. Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Merong pahabol dito. Paano daw yung galit natin sa gobyerno? Ayun, ikaw. Pwedeng magalit nung walang mangkulpa. Uy. Yan talaga yung challenge ko ngayon. Paano ko hindi ilolong na sana may mangyari? Diba? Kaya nga, diba, pwedeng magalit. At saka alam mo, challenge talaga Pero wag magkakasala. Hindi, akala mo kasi quotes lang or alam mo yung parang sayings lang na prayer changes everything. 'Di ba? Parang hindi kasi sa sobrang simple niya at lagi mo naririnig, akala mo ganun na siya kasi kasimple lang. Pero yun, pwede kang mag-react, pwede kang magtampo. Ako siguro kung term hindi siya galit, sir, tampo lang. 'Di ba? Tampo siya. I mean, honestly, kasi parang alam mo yun, parang makasabi ka ba, makapray ka pa, parang Panginoon, bakit? 'Di ba? Bakit? Pero yun sabi nga, in this world you will really, 'di ba, parang makakaranas ka talaga ng chaos, 'di ba, ng gulo. But alam mo yun, yung nandun yung assurance na ang mundong ito is daanan lang ba, no? Daanan lang talagang kuan lang to kung sa ano pa sinatagaytay, no? Uno lang sila ng mga bus stop. Di ba? Yan ba sa Stedes Kuy? O diretso service? No? O diretso aeroplano? Diretso. Hindi. May aeroplano puntang Tagaytay. Siyempre. Wala, no? Diretso. Kuanse. By land. So, isang bus stop lang yan. Parang ganon. Okay. So, tampo lang. Ako naman hindi ako agree doon. Bago tayo magbabatian, hindi ako agree doon sa may nagkalat na paalala sa tao, stay angry. Dahil nga sa korupsyon. Kasi kung stay angry ko, Logi, wala, imposible na yan. Ma-overcome mo yung tamang angry lang. Pero wag mong, ewan ko, paano ba? Di ba mahirap kasi pag hayaan mo manatili yung anger sa heart mo. Naku, yan, talagang mahuhulog na nga, makasala na ta, mag-desire na ta nga, mamatay na lang, di ba? May ganyan kaya hindi ako agree doon kahit papano. So, yun po. Pray more. Ipag-pray po natin. Pray, yes. Yan talaga kailangan natin ngayon. Justice. Grabe, sa sobrang emotion, di ba? Papaiyak na po si Sarah dito sa... Ayan. Sige na nga. Ito po. Mabati ang mabuti. Ito po, isang binatilyo nagligtas ng higit na 50 katao sa gitna ng bagyong Tino sa Cebu.
Flood control na po. Sa gitna po ng malakas na ulan at rumaragas ang baha sa Cebu sa kasagsagan nga ng bagyong Tino, naging tunay na bayani po ang isang 15-year-old na ang pangalan na si J-Boy. At J-Boy magdadaro matapos magligtas ng higit 50 katao gamit lamang ang isang maliit na bangka. Halos maghapon niyang isinakay isa-isang mga residente patungo sa ligtas na lugar habang hinaharap ang malalakas na agos. Ayon pa kay J-Boy, tinulungan niya ang mga kapitbahay dahil naririnig niya ang kanilang mga sigaw na saklolo. Anya, nakatulong ang kanyang hilig sa skimboarding upang kayanin ang malalim na baha. Dahil sa kabayanihan niya, binigyan siya ng scholarship hanggang kolehiyo ng lokal na pamahalaan ng Liloan. Mga kaagapay, ipinapaalala po ni J-Boy na hindi hadlang ang edad upang tumulong sa kapwa. Sa panahon po ng panganib, ang tapang, kababaang loob at malasakit ay higit na makapangyarihan kaysa anumang lakas dahil ang kabayanihan ay nasusukat sa pusong handang kumilos para sa iba. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. Anim na kolorum na sasakyan na sabat ng LTO at PNP HPG sa EDSA TAF. Nahuli ng Land Transportation Office at Philippine National Police Highway Patrol Group ang anim na kolorum na sasakyan sa sinasagawang operasyon sa EDSA TAF Avenue. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus V. Lacanilao, ang operasyon ay bahagi ng kampanya ng pamahalaan laban sa mga iligal na pampasaherong sasakyan alinsunod sa direktiba ng Department of Transportation at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa sa mga nahuli ay isang utility van express na may expired na Certificate of Public Convenience o CPC at Provincial Authority o PA, habang lima namang pangpribadong sasakyan ang iligal na nag-ooperate bilang for hire. Muli namang nagpaalala ang LTO at PNP HPG sa publiko na huwag tangkilikin ang mga kolorum na sasakyan dahil maaari itong magdulot ng panganib. Kaagapay, ang pagsunod sa batas trapiko ay tungkulin ng lahat. Iwasan ang iligal na operasyon upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa kalsada. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:33 na ng umaga at para sa ating unang balita, nakaranas ng citywide brownout ang lungsod ng Zamboanga kahapon matapos magkaroon ng aberya sa pangunahing transmission line ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kinumpirma ng Zamboanga City Electric Cooperative o ZAMCELCO na ang unscheduled power interruption ay sanhi ng problema sa NGCP 138 kV transmission line na nakaapekto sa kanilang 69 kV line 1 at line 2. Dahil dito naapektuhan ang lahat ng feeders at service areas sa syudad kahapon. Pati ang main office ng ZAMCELCO ay natigil din ang operasyon dahil nga sa pagkawala ng kuryente. Samantala bumalik naman ang kuryente matapos ang mahigit na 2 oras. Zambasulta Balita. Formal nang naupo si Police Brigadier General Edwin A. Quilates bilang bagong pinuno ng Police Regional Office 9 o PRO 9 o ang pulisya sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula. Isinagawa ang change of command ceremony nitong Biyernes kung saan pinalitan ni Quilates si Police Brigadier General Eleazar Mata. Si Brigadier General Quilates ay dating pinuno ng Drug Enforcement Group o DEG ng pambansang pulisya, nagdadala ng malawak na karanasan sa drug enforcement sa PRO 9. Samantala, ang pinalitan niyang si Brigadier General Mata na itinalaga
sa PRO9 noong Hulyo 11 ay inilipat na mga bilang bagong pinuno ng Directorate for Information and Communications Technology Management o DICTM. Ang paglilipat pwesto ay nilagdaan ni Police Major General Nery Vincent Ignacio at inaprubahan ni PNP Chief Lieutenant General Jose Melancio Nartates. Zambasulta Balita. Sumailalim sa isang araw na seminar tungkol sa mental health awareness ang mga miyembro ng dalawang Irrigators Associations o IA sa Zamboanga City kamakailan. Layunin nito palakasin ang mental well-being ng mga magsasaka, itaas ang kamalayan sa mga hamon sa mental health at hikayatin silang panatilihin ang emosyonal na balanse. Ang mga nakilahok ay miyembro ng Dumalon Irrigators Association at Makaha. Kabilang sa mga tinalakay ni Norlinda Amil, ang Acting Administrative Officer, ay ang pagbuo ng emotional resilience, pagkilala sa early signs of mental strain, at ang halaga ng paghingi ng tulong. Ayon din kay Amil, nagbigay ang seminar ng ligtas na espasyo para maunawaan ng mga miyembro ng Irrigators Association ang ugnayan ng mental well-being at produktibong pagtatrabaho sa bukid. Zambasulta Balita. Naharang ng mga otoridad ang dalawang barko na naglalaman ng malalaking kargamento ng smuggled cigarettes na tinatayang aabot sa 70 milyong pesong halagang malapit sa Santa Cruz Island noong nakaraang linggo. Ayon sa ulat, nagsasagawa ng Joint Seaborne Patrol ang Zamboanga City Mobile Force Company Seaborne kasama ang Regional Mobile Unit 9, Criminal Investigation and Detection Group 9 at Zamboanga City Police Office Station 11 nang matukoy nila ang dalawang motorized boat. Ang MB Zyrene ay may 4 na tripulante mula sa Zamboanga City at Sulu, habang ang MB Sophia JV ay may 4 na tripulante din mula sa Sulu at Tawi-Tawi. Sa masusing inspeksyon, natagpuan ang pinagsamang 1,532 na karton ng iba't ibang brand ng undocumented cigarettes. Ang dalawang bangka ay agad na hinila patungo sa Seaborne Headquarters at tinaasahang ite-turn over ang mga nasamsam na kontrabando sa Bureau of Customs para sa nararapat na aksyon. Zambasulta Balita. Samantala, isang construction worker ang inaresto ng mga otoridad matapos mahuli sa kanyang posesyon ang nasa 122,400 pesos halaga ng iligal na droga at isang baril sa barangay Tubungan noong araw ng Biyernes. Kinilala ni Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Zamboanga Peninsula Director Brian Babang ang naarestong suspect bilang si alias Norben, 34 na taong gulang. Nakumpiska mula kay Norben ang 18 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 pesos at ginamit na buy-bus money ay nakumpiska rin sa kanya at isang kalibre 38 na revolver at mga bala nito. Sasampahan ang suspect ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act. Zambasulta Balita. Nagpakita ng pagkakaisa at pagtulong ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM matapos magpadala ang Ministry of Health nito ng 41 na medical workers sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad sa probinsya ng Cebu. Ayon kay Minister of Health Chief Dr. Kadil M. Sinolinding Jr., ang composite teams mula sa Oplan Sam Kalusugan MOH program, Bangsamoro Health Outreach Program for Everyone o BHOPE at Health Emergency Management Services o HEMS ay itatalaga sa mga sumusunod na lugar. Mga munisipalidad ng Balamban at Asturias para sa community operations.
Eversley Child Sanitarium at General Hospital sa Mandaue City naman. Dinala rin ng grupo ang mga kinakailangang health commodities para sa kanilang misyon. Simula Nobyembre 19, sasamahan ang grupo ng mga doktor mula sa IPHO Maguindanao at IPHO Lanao del Sur. Matatandaang labis na napinsala ang Cebu matapos itong tamaan ng magnitude 6.9 na lindol at ng mga super typhoon na Tino at Uwan. Tiniyak ni Dr. Sinolinding sa mga residente ng Central Visayas na handa ang Bangsamoro government na tumulong sa panahon ng pagsubok sa isa't isa. Anya. Nagpahayag din ng pasasalamat si Dr. Muhammad Candao, Be Hope Team Leader, sa pagkakataong makatulong sa mga biktima ng kalamidad. Zambasulta Balita. Announcement po tayo mula po sa City Government of Zamboanga at ng iba't ibang mga stakeholders. Bagong ngiti, bagong taon ang kanilang tema. Ito po ay kaugnay sa libreng operasyon para po doon sa ating mga members of the family na bungi o yung ngongo. Magaganap po ito ang operation sa Premier Medical Center Zamboanga. Dito yan sa may Don Alfaro Street, Zamboanga City. December 3 to 6 po ang schedule. December 3 to 6, 2025. At least 4 months old and above. At ang bigat nito, ang timbang dapat ng pasyente ay at least 5 kilos. At kung saan yung ngongo naman ay 1 year old up to 20 years old only na may bigat o timbang na 10 kilos. At least 10 kilos. Requirement po dito, ang mga kailangan nyong i-prepare ay ang birth certificate, certificate of indigency, at PhilHealth ID. Zambasulta Balita. Ayan naman, mula naman po sa Barangay Kolyanan, in celebration ng Children's Month ngayong November, ang Barangay Government po ng Kolyanan ay magsasagawa ng bloodletting activity. Kaya doon po sa mga gustong mag-donate ay pumunta na po ngayong araw na ito. Yan, November 17, 8 a.m. onwards sa multi-purpose building. Sabi nga, be a lifeline for children, donate blood, celebrate life. Zambasulta Balita. At para naman sa gas price update, estimated increase o pagtaas this week. Kaya pala punong-puno yung mga gasoline station kanina papunta tayo dito, sir, no? Ito, sa diesel, tataas ng 1 peso to 1 peso and 20 centavos per liter. At ang gasoline naman, 1 peso at hanggang 1 peso to 0.20 centavos per liter din ang itataas. Habang ang kerosene ay naka-price freeze. So, paano tong price freeze? Wala siyang... Ganon pa rin. Akala ko malamig. Okay. Oo, ayun. Lumamig yung presyo. Wala siyang movement. No? Pero yung diesel at gasoline, kaya palang dami nilang kwan ngayon. Kaya magpaano na? Kasi usually Tuesday daw to. Ang effectivity. Yes, Tama. ng price increase. Mhm. Ayan, oras po natin, alas 7:43 ng umaga. At yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break tayo sandali, pero wag po kayong bibitaw. Dahil sa ating pagbabalik ay makasama po natin ang National Nutrition Council para pag-usapan itong tungkol sa micronutrient deficiencies. Ano nga ba ito at ano ang mga kailangang malaman ng bawat pamilyang Pilipino tungkol naman sa food fortification. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Oras na Zambasulta.
pangwentuhay mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. May kasabihang edukasyon ang mabuting pamana ng magulang sa anak. Dagdagan pa natin, dahil ang pinakamagandang legacy ay ang faith sa Panginoon. Tingnan natin ang kwento sa buhay ni Georgia Castor mula sa Iloilo City. Ako nakakilala ako sa Panginoon kasi yung kapatid ko una nakakilala. Tapos mayroong siyang pinadala na pastora pag-share ng Word of God. At doon ko na kilala ang Panginoon na tunay pala siya at buhay. Kasi noon na hindi pa ako sa Panginoon, hindi ko alam yung Bible. Hindi ko yan alam. Tapos palamura. Tapos iba ang paniniwala ko. Palagi pa kami sa mga disco-disco. Hindi naging madali ang kanyang buhay. Nasubok agad ang kanyang faith through her marriage. Pero yun din ang season kung saan nakita niya ang greater purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Question ko sa Panginoon, bakit siya ang naasawa ko? Kasi grabe nga challenge sa kabuhay ko. Consequence, nakapag-asawa ako na walang totoong relasyon sa Panginoon. Minsan, sabi niya, hindi ako magsimba. Kahit magbigay ako sa Panginoon, ayaw niya. Tapos, yung pinabili pa ako yung sigarilyo ba, doon ko nalaman pala na yung lugar na yun sa kanilang lugar, walang isang nakakilala sa Panginoon. Doon halos mga babaylan o yung mga witchcraft, doon sila masamba. Pero sa biyaya, kahit na yung nag-sacrifice ako, pero sinagot ng Panginoon na doon sa lugar na yon mapuntahan at ma-share sang goodness ni God sa kabuhi nila. Sa ngayon, yung Joey niyang isang babaylan, isa na siya nang nag-share ng Word of God sa lugar na yon. At madami na doon ang natanggap at nagkilala na Diyos na buhay natin. Daily habit ni Georgia na patugtugin ng malakas ang 1233 DYVS, ang FEBC station sa Bacolod City. Naririnig ito ng kanyang kapitbahay na hindi naman close sa kanya. Pero later on ay nakakilala ito sa Panginoon dahil dito. Ngayon kasama na ni Georgia ang kanyang kapitbahay at ang pamilya nito sa isang local church. Pero sa lahat ng blessings na tinetreasure ni Georgia, greatest joy para sa kanya nang tanggapin ng kanyang mga anak si Hesukristo. Ako po si Keisha Ann Marie Castor, isang registered pharmacist. Bali, nung elementary po ako, nakarinig na po ako tuwing Sabado sa istasyon po. Tapos na-mold na po ako. Malaking tulong po sa akin na makarinig ng mga Bible stories. At habang nakikinig yung mother ko, kasi everyday po talaga sa stasyon ng DYBS yung aming radyo sa bahay. So, technically, nakarinig din kami ng salita ng Diyos sa istasyong ito. So, lumalaki po ako, nakikita ko po sa nanay ko na kung paano siya binago ng Panginoon at kung paano magpagamit sa Panginoon na naging faithful sa Kanya sa aming paglaki. Makikita ko sa Kanya yung passion niya, yung heart niya, kasi nung baby pa po ako, nung natagpuan niya yung istasyon nito, tapos yung family namin po isa nagsiserve sa Panginoon dahil po sa pakikinig niya at sa kanyang passion po na mag-serve sa Panginoon at maglingkod po na faithfully hanggang ngayon po nagsiserve. Iba talaga yung may guidance ka na meron kang godly parents kasi yung salita ng Diyos magbibuild talaga sa family at saka maging center. Ang narinig natin kay Keisha ang mismong legacy na nais iwan ng kanyang ina sa kanilang pamilya. Sobrang halaga kasi yan yung yaman na may bigay ko sa mga anak ko. Kahit wala na ako, yun talagang sabi ko na patuloy sila sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, wala ka nang hanapin pa. Kasi gusto ko yung naranasan ko at nabigay sa akin na regalo ng Panginoon, gusto ko maranasan din nila. Kasi iba talaga pag kilala mo ang Panginoon at may totoong relasyon ka sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Magtanim tayo at siya ang magpatubo. Mula sa kanyang marriage hanggang sa simpleng pagpapatugtog ng gospel broadcast, na witness ni Georgia kung paanong nagbibigay buhay ang Panginoon. Bilang isang media ministry, patuloy nating ibinabahagi si Hesukristo upang sa alinmang lahi ang kanyang ginawa ay papupurihan at ihahayag nila ang mga gawa niyang makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan at isasagawa ang kanyang layunin kung bakit niya ito pinadala. Has God used our programs to impact your life and community?
i-share mo sa amin yan sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcasts and bring hope to more people, bisitahin ang febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Mga kids! Ready na ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Ako nga po si Pastora Alice ng Jesus Reigns Ministry, Zamboanga naka-assign as a missionary pastor. Sa pagkakataon na ito, nais ko po na samahan niyo ako sa ating makabayan panalangin. Panginoon Diyos, dalangin po namin na patuloy po na ingatan mo kami sa aming nararanasan ng mga kalamidad. Tulungan mo po yung mga tao na kung saan itinalaga para maabot yung mga tao na kung saan ma-rescue sila at maingatan sila sa anuman bagay na kanilang nararanasan. Ganon din, Panginoon, yung mga taong ito na tumutulong, bigyan mo sila ng resilient, strength, wisdom, guidance, kung ano yung mga bagay na dapat nilang gawin in time of emergency, crisis, na kung saan higit na nakikita mo ang pangangailangan ng mga taong ito na tumatawag sa iyo at humingi ng tulong. Ganon din, Ama, dinadalangin namin yung mga damages, Panginoon, mga tahanan, mga pananim, mga nasira, Panginoon, ng kalamidad, mga tao na kung saan wala po silang maasahan, kundi o Diyos, Ikaw, at yung mga tao na, mga agency na inilagay ng aming government, mga NGO, na itinilaga para ito pong nasa kalagayan ng mga taong pangangailangan ay matugunan. Ganon din, Ama, idinadalangin po namin ang effective response, Panginoon, yung mga aid, yung food support, Panginoon, at yung mga medical support, Ama, para doon sa mga tao na biktima. Patuloy, Ama, na mag-raise up ka pa ng mga tao na aabot, Ama, sa mga maraming pamilyang nangangailangan. At ganun din, Panginoon, salamat o Diyos sa mga nananalangin sapagkat alam namin na sa amin pong sama-samang pananalangin o Diyos, meron pong power na you are really answers our prayer para po doon sa mga may sakit, para po doon sa mga tao na kung saan kailangan nilang makarecover doon sa mga property nila na nasira dahil po sa kalamidad na nagdaan. Dalangin po namin na patuloy bigyan mo sila ng strength, increase our faith and trust to you, O God, that anuman po yung aming dinadaanan ng mga difficulties sa buhay namin, alam namin magiging bukas ang kalangitan at ang mga panalangin ng bawat isa
ay mayroon po itong sapat na kasagutan na nagmumula sa inyo. Salamat o Diyos, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 4 na minuto na lamang bago mag alas 8 ng umaga. Good morning muna kay Kuya Noli Aguilar. Sabi niya pa, Blessed Monday morning ONZ family at kay Tristan Gulay. Buenos dias Kuya Robin at Ate Sara. Thank you at maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating programang Oras na Zambasulta. Pag-usapan natin. Ngayong umaga, makakasama po natin ang National Nutrition Council para pag-usapan muli ang isang pinakamahalagang bagay. Ito po ay tungkol sa micronutrient deficiencies at itong food fortification. Ano nga ba ang micronutrient deficiencies at ano po ang kailangang malaman ng bawat pamilyang Pilipino tungkol po sa sinasabing food fortification? Makakasama po natin ang ating Nutrition Officer 2 ng NNC, Miss Rowens Faca Rosilia. Ma'am, good morning. Hello, good morning po sa lahat ng tagapakinig po natin, yung ating mga viewers po via Facebook Live. Andito na naman po ngayon, inyong lingkod, Nutrition Officer 2, Rowens Rosilia from the National Nutrition Council, Region 9. Ayan, at syempre ma'am, bago po tayo mag-start, gusto muna namin magpasalamat in behalf po dito sa entire team ng Oras na Zambasulta. Maraming salamat po sa ibinigay po ng NNC na Merit of Support sa 1116 DXAS Your Community Radio last November 4 po, 2025 dito sa isang kilalang hotel sa Zamboanga during 2025 Regional Nutrition Awarding Ceremony. Maraming salamat po, mama. Ayan. You're welcome po. Thank you din po sa inyong partnership po with us. Medyo matagal na po yung partnership natin, ma'am, no? Etong year lang ba to? Recap, no? Tama po ba, no? Parang this year. I think so. Oo, nakalimutan ko rin po Pero yun nga. Ako, every third Monday, excited ako kasi marami akong natututunan sa NNC. Alam niyo po ba, ma'am, personal testimony ko, meron akong mga sister-in-law, cousin-in-law, sister ko din talaga. Pag pinag-uusapan namin yung mga breastfeeding, lagi ko talagang sinasabi, makinig kayo NNC. Every third Monday. Ako nakakapag-advise na rin ako. Sabi ng NNC, dapat 1,000 days ang breastfeeding. Nakakaganyan na rin ako So, maraming salamat po sa inyong information, knowledge and information na binabahagi dito. At eto na nga, pag-uusapan po natin ang tungkol sa micronutrient deficiencies and food fortification. Pwede niyo po bang i-explain sa amin, ano po ba muna itong micronutrient deficiencies at itong food fortification? Okay, so yung micronutrients po, siguro po yung una ko pong i-explain po, ano po ba yung mga micronutrients? So yung mga micronutrients po na tinatawag natin, ito po yung mga vitamins and minerals po na kailangan po ng katawan natin in small amounts
pero napaka-importante po sa growth, immunity, sa brain development, lalo na po ng mga bata, formation of blood, and yung metabolism po natin. So, kahit po kaunting deficiency lamang po nito or kakulangan, ibig sabihin po ay micronutrient deficiency, may kakulangan po tayo sa mga nutrients nito. Micronutrients po na ito. So kaya po micro kasi kailangan lang po natin siya in small amounts. So even po yung mild deficiencies lang po can weaken po yung immunity natin, mabawasan po yung ating energy, ma-impair po yung learning natin, and pwede pong masuslow yung growth natin, especially po yung sa mga children po natin. Mhm. So actually po yung mga micronutrients po natin ay yung mga iron, yun po yung mga kilala po nating mga nutrients po, no? Iron, vitamin A, yung iodine. So lahat po yan ay importante for vision, for blood health, and yung cognitive development. Yung food fortification naman po, ito po yung pagdadagdag po ng micronutrients doon sa mga pagkain po na karaniwan pong kinakain po natin. Kasi nakitaan po kasi during mga service po natin na kinakandak po ng DOST-FNRI na existing pa rin po pala yung micronutrient deficiencies here in the Philippines. Kaya isa po yun sa ating programa or isa po yun sa magiging hakbang po natin para mas malesen po yung ating micronutrient deficiencies prevalence po dito sa Philippines. Yung pagdadagdag po ng mga micronutrients po doon sa mga karaniwan pong kinakain natin like mga staple foods natin, yung mga rice, cooking oil, as we all know, malimit po or madalas po nating nagagamit po itong mga to sa pag-prepare natin ng mga food po natin. And of course, nasa asin na din po siya with iodized salt, like ganun po. So doon natin makukuha yung mga micronutrients. Yes po. Ayan po. At ito po ma'am, no, ano po ba yung mga dahilan, kanina po nabanggit po ninyo, based po sa inyong, anong ahensya po ba na conduct ng survey na nakita na? Survey? Opo. Opo. Ano po yung ating Department of Science and Technology, Food and DOST. Nutrition Research Institute. Ayun, Yes po. under DOST. DOST-FNRI po. Opo, ano po yung mga dahilan bakit po hindi nagkakaroon pa rin ng deficiency or yung deficiency po yung kakulangan nitong nutrients? Ano po daw yung mga possible na mga dahilan? Actually po marami pong factors po. Bakit po ba nagkakaroon pa rin tayo ng deficiency despite those yung program natin sa food fortification. So isa na po kasi dito is yung limited access po natin sa mga nutrient-rich foods. So yung ating mga pamilyang Pilipino ay wala pong access sa safe or nutritious foods kasi yung iba po ay nasa bundok, so wala pong farm-to-market roads para ma-access po iyon. Or kumbaga, paminsan po yung mga available lang na food nila is corn lang. So yun lang po yung kinakain po nila sa bukid or for example po, hindi po sila nakakain ng mga seafoods, kaya yun, nagkakaroon sila ng iodine deficiency. And yung diets po kasi mostly on rice, di ba po? Kaya nga po minsan sinasabi nila ang rice daw po ay yung salarin sa diabetes. Pero ang totoo po ay hindi naman siya salarin sa diabetes. Yung mismong pagkain lang po natin, no? Yung sobrang pagkain natin ng rice, yun po, nasa tao na po yun, no? Hindi po natin pakasalanan po yung ating rice. So like, yun po, no? Sobrang dami ng rice na kinokonsume natin, pero konti lang po yung kinakain ng mga gulay or protein. Ano pa po ba? Yung for absorption, kasi illness, meron po kayong sakit kasi mahirap po kasi mag-absorb ng vitamins or nutrients sa katawan natin pag nagkakasakit tayo or pag may infection po tayo. So pag mahina po yung immune system, of course po ano po kayo sa mga sakit-sakit po, no? At risk po kayo sa mga sakit-sakit. And meron po kasi tayong minsan po mga beliefs po, no, mga cultural eating beliefs po na talagang nakaka-apekto din po dun sa pag-consume natin ng mga pagkain ko na, ayun po, may sapat po na micronutrients. Like for example po, no, sa asin po natin. So marami po tayong mga households po na mas prefer po nila yung rock salt over iodized salt. Pero yung totoo naman po talaga,
mayroon po tayong iodized na fine and rock salt. So, ang pagkakaintindi lang po nila, o yung alam lamang po ng karamihan po sa atin ay, pag rock salt, hindi siya iodized. So, mas prefer nila yung rock salt over yung sa iodized salt, which is the fine salt. Parang ganun po yung minsan po na iniisip po nila. So, actually po, according po sa survey po natin, marami naman po sa Filipinos yung may alam po about sa iodized salt. Pero lamang po, no? Kokonti lamang po, or 1 out of 10 lamang po yung talagang gumagamit po ng adequately iodized salt. So, kaya po, no, it contributes po doon sa persistent po natin na problem sa iodine deficiency among mga older persons and of course, ang ating mga lactating mothers. At alam niyo po, maganda po yun na-emphasize nyo. Like, di ba nakakakuha tayo ng micronutrients like sa rice, pwede rin sa asin, sa corn, tama po ba? Pero, yun nga, may misconception tayo na yun pa yung minsan nagdudulot ng sakit natin kasi nga sumobra ka sa pagkain. Di ba? Alangan naman hindi ka na mag-rice, Yes alangan po. naman hindi ka na mag-asin yan. Ang atin yan, Yes paano po. tayo may proper discipline para hindi naman maging cause yung pagkain niyan na magkasakit tayo. Yes po. Kahit ano man po namang sobra, no, ay talagang makakadulot po sa atin ng masama. So, eat moderately and dapat po balance po yung ating meals. So, hindi po pwedeng sabihin natin na ayaw kong mag-rice ngayon. Kasi ang rice po ay carbohydrates na isa po sa macronutrients po na kailangan ng ating katawan. So, kanina na-mention ko po micronutrients. So, ibig sabihin po mga nutrients po yun na kailangan po natin in small amounts. Itong mga macronutrients naman po is kasama po dito yung carbohydrates, yung ating proteins and fats. So, kailangan po natin na present po yun always sa meal po natin. Kasi ang carbohydrates po kasi natin, no, yung yan po yung pinaka number one source of our energy. So kung hindi ka po kakain ng mga carbohydrates foods, so talagang manghihina po kayo, wala kayong energy. Pero hindi ko naman po sinasabi na hindi tayo makakakuha po ng energy sa ibang macronutrients. So makakakuha pa din po tayo. Pero kung iisipin po natin kasi, yung protein, which is one of the macronutrients po natin, is ano po siya, for repair of our body tissues. So kung gagamitin po natin siya for energy, na imbes po yung carbohydrates po yung magbibigay. So paano na lang po yung ibang mga functions po niya sa body natin, sa pag-repair po ng mga body tissues and cells po natin. So, kumbaga, yung carbohydrates po kasi natin is protein sparer po na tinatawag. Para hindi na po natin gamitin si protein doon po sa pagbibigay sa atin ng energy. Pero pagdating po sa mga bata, lalo na po ngayon pala, no, ay month of November ay Children's Month. Pagdating po sa mga bata, Ma'am Rowens, may epekto po ba ito, yung kakulangan po ng micronutrients? Yes, actually po, malaki epekto po ito, no. So, ang mga children po natin, siguro po i-share ko po muna, ano po ba yung mga micronutrient deficiencies na common po ngayon sa Philippines according to DOST-FNRI. So, kasali po dito yung anemia. So, alam naman po natin, iron deficiency po iyan, vitamin A deficiency, pati yung iodine deficiency. So, these are the 3 most common deficiencies po na andito po ngayon sa Philippines natin. So, sa anemia po, meron po tayong mild to moderate among older persons and lactating mothers, mild among preschools and adolescents natin, adults, and low to mild among school-age children. And of course, vitamin A deficiency, moderate to severe po ito among preschool children po natin. And moderate naman po sa mga school-age children and mild among adults po natin, yung adolescents natin, yung ating non-pregnant and mga non-lactating women. And low to moderate among lactating mothers naman po. Sa iodine deficiency naman po, prevalent po ito ngayon sa ating mga older persons and lactating mothers. So, adequate iodine nutrition among school-age children, yung adults natin, yung adolescents, and non-pregnant and non-lactating women. So, ito po, itong mga deficiency na to, paano nga po ba makaka-apekto sa ating mga kabataan? Okay? So, yung mga bata po kasi natin is very vulnerable po dito sa mga deficiencies na to kasi they are still developing. Kasi yun nga po, no, ang mga katawan po nila, yung mga body parts or what. Okay, so for iron deficiency, pag nagkaroon po ng anemia yung mga bata, it can cause mga fatigue,
nahihirapan po sila sa pag-concentrate po doon sa kanilang school po, no? Weak concentration and magkakaroon po ng delays in learning. Doon naman po sa vitamin A deficiency, pwede po nang i-increase yung increase po yung infection risk. And of course, it can also cause po yung mga night blindness. So, it is moderate po, no, to severe in preschoolers po natin. Doon naman po sa iodine deficiency, pwede pong ma-impair yung memory po memory ng mga kabataan, yung intelligence nila, and yung overall brain development po nila. So, pag itong mga deficiencies po na ito ay hindi po naagapan, can lead po to long-term problems such as po yung na-mention po nga po, no, pag hindi po sila makapag-concentrate po sa school. So, magkakaroon po sila ng poor school performance. And of course, pwede po sila maging stunted or pagkapansot or pagkaputot po. So, and of course po, no, pag hindi po natin naagapan po during first 1,000 days before 2 years age of life of the child, so pwede po itong mag-lead to lower productivity po during their adulthood. Pero ma'am, meron po ba kayong maibibigay na mga ilang pwedeng bantayan na senyales kapag may problema na po sila, like yung itong na-mention yung anemia, yung iron deficiency, iodine po ba din yung kanina na-mention nyo? Ano po ang mga dapat bantayan sa mga bata na para po maagapan na hindi lumala yung kanilang health condition? Yung minimin niyo po, ma'am, ay paano po Mga malalaman kung may mga deficiencies? Opo, may mga senyales po ba yan physically na dapat makita? Bukod po doon sa poor na ang kanilang involvement sa school, meron din po siguro no yung mga akit naman luya si Ablakita, Luitan Luya El Bata. Pwede din siguro yan bantayan ng mga magulang. Yung mahina na po yung yung involvement sa school, yan din yung mga dapat bantayan. Yes po, yung mga na-mention ko po kanina, yun po yung mga signs and symptoms po ng mga micronutrient deficiencies natin na pag hindi po naagapan, can lead to that po. Tsaka akil Ayan may po yung puwersa, mga ma'am. weakness, Yun. ayan. Mm-mm. Yes. Kaya po napapansin po natin, no, yung mga kawawang bata po natin dun sa mga bundok-bundok po, no, pag pumapasok sila sa school, tapos wala pa po silang kinakain. So, of course, wala po silang energy. So, parang hindi po sila makapag-concentrate sa school. So, yun po yung napaka-sad reality na talagang nangyayari po ngayon sa Pilipinas. How about po sa pregnant and lactating women po? Bakit po sila high risk din sa ganito? So, as we all know po, no, pregnant and mga breastfeeding women natin, yung mga lactating women po natin, kailangan po nila ng mas maraming iron, folate, and vitamin A, and iodine to support po yung kanilang, yung growth and development ng baby nila. So, based nga po sa FNRI result natin, no, meron po tayong mild to moderate anemia po among lactating mothers. And meron din po mga insufficient intake, iodine intake po doon sa mga pregnant and lactating women. So, I think po doon, this contributes po doon sa mga deficiencies or micronutrient deficiencies po nila. Kaya po karamihan po nagkakaroon po ng fatigue, may mga complications, or kumbaga, paminsan po, poor po yung milk quality na inilalabas po nila through breastfeeding. And of course po, no, aside from that po, no, ito po kasi ay makaka-apekto din po sa development ng mga baby, brain development ng kanilang baby. And of course, their growth and immunity. So as we all know, pag poor milk quality, kung dinede po nilang baby nila, no, as we all know, may mga antibodies po yung mga breast milk natin. So, maapektuhan po si baby. Hindi po mabibigyan ng sapat na sustansya. Kaya nga po yung focus natin is yung first 1,000 days po natin. So, kasama na po dito yung ating mga pregnant women, mga bata na hanggang 2 years old. So, dapat po lahat po ng mga interventions natin, mga prenatal. Kasi sa prenatal, doon naman po yan in-advise ng mga rural health personnel natin, yung mga doctor natin or nurses, ano mga vitamins na kailangan nila i-intake. Kasi nga, yun nga po, mas kailangan po nila ng mas maraming dosage or mas malaking dosage po ng mga ganong vitamins. Ayan po. So, yun po, ma'am. So, itong food fortification po, paano po siya nakakatulong to fight deficiencies?
Okay, so yung food fortification po natin, kasi as mentioned po earlier, is yung process of adding essential vitamins and minerals to everyday foods po natin to prevent deficiencies. So like in the Philippines, only the following nutrients are fortified. So according po ito sa food fortification, meron po tayong vitamin A na fortified po sa cooking oil and sugar. And for iron naman po, meron na po siya sa rice and wheat flour natin. And iodine, added po siya sa salt. Yun na po yung iodized salt na tinatawag natin. So, itong mga fortified foods po nito ay na-ensure po na yung family ay nakaka-receive po ng mga essential nutrients daily kasi ito po kasi yung mga kadalasan na kinakain po natin or ginagamit po natin sa food preparation. So, makaka-ensure po tayo na yung mga pamilyang Pilipino po ay nakaka-receive po ng mga essential nutrients daily and kahit po simple lang po yung kanilang pagkain or may kulang po ba sa pagkain nila, at least po part pa rin po siya ng kanilang meal. So, actually po, itong fortification particularly benefits po yung ating mga children, yung ating mga kabataan, yung ating mga pregnant women, lactating mothers natin, and yung ating mga older persons. Mhm. Pero lahat po ba ng fortified food ay safe po sa lahat, lalo na po sa ating mga kabataan? Yes naman po. So, yung ating Department of Health, yung mga DOST, kasi I think po yung DOST at PNRI po kasi, sila po kasi yung nagpo-produce ng mga ganitong foods. Mhm. Kung napapansin niyo po no, may mga foods po tayo ngayon sa mga school-based feeding program natin, sa ating tutok kainan na DOST made din po siya. So, yung mga gawa po kasi na nilang products po ay ng mga fortified food products po yun na tinatawag. So, lahat po yun ay nagpa-follow ng safe and appropriate levels for all age groups. So, kaya nga po nasabi natin, sobra po ay nakakasama din po, no? So, actually po yung fortified foods po kasi, it simply fill the gap. Kung ano po yung kulang po doon sa ating daily nutrient intake. So, it does not replace the whole meal. Mhm. So, it will just simply fill the gap, ano po yung kulang natin na nutrients doon sa meal natin. So like for example, yung paggamit po natin ng iodized salt, yung ating mga vitamin A fortified oil. Napakasimple lang po siya at mabibili mo lang po siya sa tindahan. So hindi nyo na po kailangan mag-spend ng too much po, no? Like yung ating mga iron fortified rice, fortified flour, proven safe and effective po itong mga products pa na ito. Pero sa dami po ng mga produkto like sa oil pa lang, sa iodized pa lang, may iba't ibang offer po ng iba't ibang company. Paano po ma-identify ng bawat pamilyang Pilipino kung alin po yung tinatawag na certified na fortified food products po ito? Okay po, no? Pwede po natin tingnan yung mga labels natin. So, bago po tayo bumili ng mga foods, for food products po natin, tingnan po natin kung may mga sangkap Pinoy seal po ba. Ito po, no, ay ginagarantiya po niya na ang nutrients were really added po doon sa ating food product according po doon sa national standard. And pwede rin po natin tingnan yung ingredients po nila doon sa ating nutrition labels, kung meron po bang iron, vitamin A or iodine or other micronutrients para matingnan po natin kung ito bang product na to, fortified ba siya or meron po ba siyang added nutrients. And of course, yung ating mga asin. So ito po kasi napakahirap po itong asin na to kasi yun nga po dahil nga po sa belief ng karamihan po sa atin, no, na ang rock salt ay hindi iodized. So ulitin ko po ulit, no, meron na po tayong mga iodized na fine and rock salt po ngayon. So minsan lang po ay hindi lang po talaga na nalalagay sa label nila, kaya sinasabi nila na ay black salt lang siya, pero doon pala doon sa main na sako ba or talagang lalagyanan po ng salt na yun kasi nire-repack po kasi yan. Meron pala siyang nakalagay na iodized salt. Pero ang tanong po natin ngayon is adequately iodized po ba yung salt na iyon? So may mga levels po kasi tayo na for mga product yung sa selling level pa lang po, no, dapat po may 30 ppm and for household level dapat po ay 15. So bakit 30? Kasi minsan po tinatransport na po yung mga iodized salt natin, so nababawasan po yung iodine natin doon kasi because of sunlight, ganyan.
So lalo na po pag hindi po natin na nire-repack ng maayos yung ating mga asin, yung mga iodized salt natin, so naaapektuhan po yun yung quantity ng iodine po doon sa ating mga iodized salt. Mhm. So, yun po. So, ibig sabihin, pag titingin tayo sa mga packaging at bibili tayo ng mga ganitong produkto, make sure na sa ingredients nila, nakikita natin yung may iron, may vitamin A, at may iodine. Apo, yes po. Mhm. And of course, wag po natin kalimutan yung ating sangkap Pinoy Steel po. Yun, opo. Ano po ba yung sangkap Sinoy seal? Talagang literal na may seal po. Na ano, no? Yes po. Oo, sige po. Eto naman po, ma'am, nako, sa ating pagtatapos, pwede nyo rin po ba kami bigyan ng mga practical tips na pwedeng makatulong sa ating pamilya na ma-experience nila itong micronutrient deficiency? So, napakasimple lang naman po ng ating tips po, no, para po ba ma-prevent natin yung mga micronutrient deficiencies. Yun po ay yung pagkain po natin ng variety of foods. Kasi as we all know po, no food po na contains all nutrients, vitamins, or minerals po, no. So, dapat kumain po tayo ng iba't ibang pagkain. So, pwede po nating sundin yung ating pinggang Pinoy. Sa DOST-FNRI din po yan. Meron po dun carbohydrates, yung ating protein, rich foods, and fats. So doon po, no, sa pagkain po ng mga variety of foods, doon pa lang po natin malalaman, masasiguro na po natin na mapaprevent po natin yung ating micronutrient deficiencies. Pero for those mga areas po na talagang prone po sila doon sa mga deficiencies nga po, no, pwede po tayong gumamit ng iodized salt, yung ating mga fortified food products, yung mga food staples natin na fortified with micronutrients, yung ating rice, yung ating flour, and yung mga cooking oil po natin. So, tingnan lang po natin yung label natin kung meron po ba siyang mga sangkap Pinoy seal, or doon po sa ating ingredients ay nakalagay po yung sa ingredients niya or sa nutrition. Like labels po ng ating mga food products, meron pong iron na nakalagay or iodine. So, simple lang po, no? Kahit sa malunggay, sa pagkain pa lamang po ng mga malunggay, ng mga itlog, yung mga prutas natin, gulay, doon pa lang po ay masisiguro na po natin na hindi po tayo magkakaroon ng micronutrient deficiency or hindi po tayo magkakaroon ng anemia or iodine deficiency ba or vitamin A deficiency. So, we just have to make sure po na makain tayo ng variety of nutritious foods. Ayan, kasi ngayon, common po ngayon yung mga fast foods po, no? Kasi yun nga, convenient lang. Pwede mo lang po siya mabili sa kahit saan-saan. O tingnan po natin ng maayos po na ensure po natin na talagang paminsan po, kung magluto po tayo sa bahay, ina-incorporate po natin itong mga nutrient-rich food like yung mga malunggay natin, mga gulay-gulay po natin, mga green leafy vegetables natin, doon po sa pag-prepare ng ating mga meals. So, even po yung mga simple habits lamang po, no, na pag-a-add po ng mga ganitong vegetables and using po yung mga fortified po natin na mga staples can significantly na po improve yung nutrition and prevent deficiencies among our Filipino families. So, yun po, ini-encourage ko pong lahat na gumamit po tayo ng iodized salt. Ito po yung pinaka-cheaper na food source ng ating iodine. So, kung di po tayo makapag-afford ng mga, syempre, yung mga seafoods natin, so pwede po tayong gumamit ng mga iodized salt. Mhm. So, tanggalin po natin yung mga maling beliefs po natin sa iodized salt Mga na nakakasama misconception. po siya. So, hindi po natin siya i-recommend kung nakakasama po yung iodized salt. So, yun po, no, pwede po tayong magtanong sa mga health center natin, sa ating mga doctors, nurses, or mga nutritionists, dietitians, deployed po sa ating mga munisipyo. Ano nga ba yung iodized salt? Ano nga ba yung fortified food products? Mhm. Para mas lumawak pa po yung ating kaalaman po dito sa mga food products na ito. Mhm. Dahil Yun yan lamang po, ma'am. Yes, dahil yan yung susi para po manatiling healthy ang ating mga anak, ang ating mga pregnant women, mga lactating women natin, at kahit sa ating mga kalalakihan. At ang maganda dyan, abot
'di ba affordable natin yung mga ganyang produkto. Yes. Hindi na kailangan ng sobrang mahal. Although mas meron na mabibili yung additional, mas maganda. Pero make sure, 'di ba, nagagamit natin 'yan ng tama. Wag sumobra para hindi maging cause ng sakit yang ina-advise sa inyo Yes ngayon. po. Yung Lalo na po yung salt natin. Hmm. Actually po, kaya isa po siya sa strategy ng ating government to prevent iodine deficiency kasi napaka-cheaper lang po niya. And I think everybody can afford naman po bumili ng mga iodized salt kasi mura lang nga po siya. Pero yan po sabi ni ma'am, ang sobra ay nakakasama din po, no? Uso din po ngayon ang mga kidney disease, mga Mhm. kidney failures, lalo na po sa ating mga kabataan. So, too much salt naman po ay nakakasama din. Yes. So, dapat doon lang po tayo sa balance lang po. Ayan, ayaw natin magka-kidney stone tayo. Ayan, Yes. naging ano yan, may tawag sila dyan eh. Yung malalaman yan eh, yung pag madali, may mga, madali, ano yung, hindi ko alam yung term kung stone maker ba yun. Pag na makikita daw po yan, ma'am eh. Halimbawa, iihi tayo, halimbawa, tiyan kita arenola, excuse me po sa mga kumakain. Pag si akin na di aton arenola, kag tiyan mga kristal, ayan, ibig sabihin yung salt natin, may problem dyan, okay? Sige po, oras po natin, alas 8:25 ng umaga. Naku, Ma'am Rowens, maraming salamat po sa information, sa knowledge na inyong binigay at challenge po natin sa ating mga tagapakinig, kumain ng sapat para po maging para manatiling malusog pa rin ang ating mga katawan. At tandaan po yung fortified product po ang kailangan nating tingnan every time ibibilin tayo pagdating sa rice, sa oil, at sa ating mga asin. Na ngayon po yung mga i-check natin. So, Ma'am Rowens, maraming salamat po. God bless you po. At see you po next month. Ayun, December na po next month. Thank you so much din po sa lahat po ng ating mga tagapakinig po at yung mga viewers po natin via Facebook Live. Ayan po. At syempre, maraming salamat sa ating technician ngayong araw na ito, Kuya Romel Paulino. Maraming salamat sa pagsama mo. At syempre, susunod na po ang programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sincoman. Magkarinigan po tayo muli bukas alas 7 ng umaga. Ako po si Sara May Tulabing nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta para sa mga komento.